Good evening, everyone. Jesus said to his disciples, I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. Matthew 5, verses 20 to 22. The scribes and Pharisees were masters of the old law. Now that the Messiah has arrived, they were unwilling to go deeper and move beyond the Old Testament teachings that they often misrepresented. They preferred a black and white approach to morality that had been with them for centuries and did not want to change when presented with Jesus' new and higher calling. Today's Gospel continues Jesus' Sermon on the Mount, which began with the Beatitudes. In today's portion of Jesus' sermon, we are taught about anger, adultery, and oaths. In every case, Jesus refers to the law as it was taught in the Old Testament, but then elevates it to an entirely new level. The line quoted above makes it clear that the only way to accept these new teachings of Jesus was to surpass the righteousness of the scribes and Pharisees. And the dire result of not surpassing their righteousness was the loss of the kingdom of heaven. Jesus begins by recalling the Old Testament commandment, "You shall not kill." But then he takes that commandment further by saying that whoever is angry with his brother will be liable to judgment. Of course, killing remains a grave sin. But now Jesus explains that the interior attitude of anger, even if not acted upon, is a sin. He goes on to teach a similar lesson about adultery and swearing oaths. It is helpful to understand these new teachings in the context of the approach that the scribes and Pharisees took in regard to the Old Testament. About that, Jesus says, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill." Thus, the primary problem with the scribes and Pharisees is not that they failed to teach the Old Testament law properly. The primary problem is that now that the Messiah has arrived and has ushered in a new time of fulfillment and righteousness, they would not go deeper or would not embrace the fulfillment of the law of God. They are not willing to grow in holiness and embrace the fulfillment of all that had been taught before. Reflect today upon the calling given to you by our Lord's new and glorious teachings. If you are to truly embrace the gospel of our Lord and live in His new law of grace, then you must be willing to go deep, become truly radical in your faith, and allow God to transform every part of your life. The new law is one of the fullness of love, mercy, surrender, zeal, conversion, and transformation. Commit yourself to surpassing the old and limited righteousness of the scribes and Pharisees, and God will do glorious things in your life. And God bless you. Nilayan po natin ang kahalagahan ng kautusan ng batas ng ating Panginoon. Ika nga po ang batas ng ating Panginoon ay hindi nakabatay sa masalimuot na napakamurat na tahasang sinusundan sa mga Pariseo at mga Eskriba. Ang pagsunod sa batas natin Panginoon
ay hindi lamang alinsunod kung ano ang nakatakda sa mga kautusan. Hindi lamang tahasang pagsunod kung ano ang mga dapat, mga kinakailangan at ang mga dapat iwasan. Subalit, ang napaka-importanting bahagi po ng pagsunod ng batas ng Panginoon ay batay sa batas ng pag-ibig. Positibong pagsunod, hindi lamang dahil ikangay inaatasan tayong sumunod para bagang bulag-bulagan lang tayo sumusunod sa mga bagay-bagay na nakatakda natin sundin. Subalit dahil ang batas ni po ito'y isang batas na batay sa pag-ibig, isang batas na bukal sa puso, isang batas na batay sa ating tahasang malasakit pagpupunigin sa Kanya kahit paman paminsan labagin natin ang batas. Subalit sinusunod natin ang batas ng puso. Napaka-importanteng bahagi po ng batas na kung saan ang bawat isa po sa atin ay hinikayat na gumawa ng mga bagay-bagay ayon sa batas sa batay sa pinakaibuturang bahagi po ng bawat isa, ng bawat mananampalataya. Hindi po natin maikaila na ang mga batas na tinatakda sa mga presyo pa-escriben ay batay sa kanilang kagustuhang maging mabuting alagad. Subalit, ito'y para bagang negatibong paningin. Alalawang bagay, ito'y paggagawa ng mga bagay-bagay na hindi lamang para sa kapakanan ng kapwa. Bagkus, ito'y kadalasan literal na pagsunod sa mga bagay-bagay upang maiwasan natin gawin ang mga hindi karapat-dapat. Subalit, ang napaka-importanteng bahagi ng batas ay isang batas na mapagpalaya. Isang batas na may pagkiling sa ating Panginoon. Isang batas na bukal sa puso. Isang batas na ikangay makatao. Isang batas na positibong pagsunod ayon sa kalooban ng Diyos. Batay pagmamahal. Batay sa ating pagkiling at para lalo na sa kapakanan ng ating kapwa. Ito po ang bago sa batas na itinatakda ng ating Diyos. Hindi lamang pagsunod na para bagang bulang dahil ito'y nakatakda ayon sa literal na interpretasyon. Subalit ito isang positibong pagtanggap ng isang kautusan. Nagugustuhan masumpungan natin, makita natin ang kalooban ng Diyos sa sitwasyon na mismong yaon, sa partikular, sa spesipikong tao na kung saan maipahayag natin alang-alang sa kabubuti, alang-alang sa kagandahan, alang-alang sa pag-ibig na dapat po natin maipahayag, maipadama sa ating kapwa, sa iba, sa ating mga kapatid. Kaya nga po sinasabi, ang pinakamalalim na dahilan lamang sa pasunod na batas ay dahil sa pag-ibig. Hindi ang bulag na pagsunod ito, subalit sa ating kusang pagbabahagi ng ating kapwa at pagpapamalas ng ating pag-ibig, malasakit, pagmamahal sa kanila.
At gayon pa man, alam natin na ito po ay batay na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon Diyos.